Hi guys, so today pag-uusapan lang natin itong price action dito ni BTC, other updates, other ideas dito. Ano yung tingin ko dito sa kasalukuyang price action, no? Other updates and for some educational ideas na sa tingin ko, I'll share my experience as well dito, as well as itong ginawa natin na pinaka-hypothesis na future trajectory for the price action nitong si BTC. I just shared this before sa Bitpinas nung yung price action around 30k pa lang last year, no? So pag-uusapan natin yan dito sa video natin today. Bakit siya nagkaroon ng pagbaba ng presyo, ano yung mga recent negative catalyst for the price action dito, as well as yung ating challenge dito, pahapyawan natin na discussion dito guys, no? Pero before tayo dito mag-start, kung hindi nyo pa na-like itong video na to, please like this video first, subscribe yung YouTube channel natin, turn all the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel, no? So andito tayo ngayon sa chart ni BTC, nasa daily time frame ito. Ayan. So sa weekly guys, makikita natin dito na meron tayong mga oscillators dito na nilagay like RSI lang, no? Ito. So pwede nating puntahan para mas makita natin. Ayan. So weekly time frame, ito yung ginawa natin na Bitcoin history, no? Yung pinaka-history ng halving. Andito yung mga details. Ayan. And yung future hypothesis dito guys, no? So ito yung structure na ginawa natin. Ayan. So yung stages ng market cycle, makikita natin dito from the start. Ito. So for now guys, yung current price action lang yung i-discuss ko dito. Punta muna tayo sa daily, no? So isa sa mga nakita natin dito is yung bearish, yung series ng bearish patterns, no? So on the daily time frame, punta muna tayo dito. Try natin ito i-zoom, no? Zoom muna natin itong price action. So basically guys, ito dito pa lang we can see some bearish, no? Head and shoulder na ito na downtrend or a bearish head and shoulder, no? So if we can draw some small triangle dito, ito. Tapos ito, ayan. If ever na magkaroon ng neckline breakdown dyan, there's a high probability nung pagbagsak ng presyo, no? So that's on the daily. Balikan natin yung weekly dito. Gamit naman yung RSI natin. Before pa na-form yung bearish head and shoulder dito, we can see some overbought na, no? Ito. Once na magkaroon kasi ito ng gantong structure sa RSI, ayan, as we can see, this is overbought. A potential sell-off yung mangyayari dito sa price action, no? And on the weekly time frame, we can see some double taps. Ayan. Ayan. Ang daming criteria dito guys na nagsasabi na pwede muna siyang mag-drop, no? Aside from the recent news doon kay Mt. Gox na repayments, no? Again guys, yung repayments is hindi pa na-initiate, no? Transfers happen pero yung payouts is mangyayari yan within 60 up to 60 to 90 days, no? So yan yung isa sa aabangan natin. Pero the price action reacts na doon sa sentiment na yun. Isa sa mga reasons dito guys is that yung mga patterns na mention natin, no? Next one is that yung mga market makers sa exchanges merong tinatawag na triggers, especially sa bots. Once na merong sell-off na nangyayari, mas naunang magkaroon ng trigger as sell-off, no? So yun yung isa sa other scenario dito. Though there's a lot of factors na kailangan i-consider if we are checking sa price action. Again guys, itong video natin today is just for ideas lang, no? For reference, it's my own opinion lang dito and does not qualify as an investment or financial advice. Hope you get some ideas dito. And kung meron kayong mga questions, feel free to ask lang dito, no? So moving forward dito guys, na sa daily time frame tayo. Isa sa mga questions is that yung mga potential DCAs, saan yung pinaka-base support ng price action. So check natin dito sa 4 hours time frame. Meron siyang pullback dito na ginagawa, no? Kasi nasa key level ng support yan sa early time frame. Pero we can see some breakdown na dyan, no? So titingnan natin sa daily. Ayan. So ito yung structure ng daily. Actually sa daily, kailangan niya mag-close above 58k guys, no?
para magkaroon tayo dito ng hammered sa bullish sign yan. Pero as of now, na potential move pa nitong price action na ito since galing sa bearish na head and shoulder is a potential continuation sa daily guys, no? So meron tayo ditong pinaka-conclusion lang, ayan, sa potential DZA. Yung mga potential DZA ay mentioned dito last day, and then the potential magnet zone na minimension natin during our live, nasa 51k territory yan, itong area na to. Ayan, worst case scenario dito guys is yung area na ito, no? But the pullback is instant once na tamaan niya yan. Andito rin nakatutok yung ating diagonal trend line, itong kulay itim na ito. Ayan. So keep an eye lang natin yung mga potential scenarios dito. Yan yung mga DCA zones ko on my end lang, no? It's my own insights lang naman dito. So yung scenario na to guys, nangyari na to din before eh. Since this structure is or katatapos lang ng reaccumulation phase, but that's part of a bull market phase pa rin. And ito yung mga nangyari before. There's some shakeout happens before continuation ng price upside. As well as this is back in 2016. Ayan, from 780k territory down to 470, no? So halos 50% yung dinecline niya dito. So yan yung mga scenarios during or gitna ng reaccumulation and pre-bull market, no? Or on the way to bull market. So dito sa gitna. Yan yung isa sa mga perspective natin dito. Meron tayong mga live na ginagawa kasi dito sa end ko, we just have these setups na bear market proof style na kahit pabagsak yung market, we get some profits. So like, meron tayong live na ginagawa. So, ito yung portfolio natin. We started 100 USDT 4 days ago dito sa analysis. Ayan, ito yung pinaka trading calendar natin. As we can see guys, red market start ng week, no? Pero observe dito ng profits. Ayan, series of profits, no? Nasa day 5 na tayo today as of recording this video. Meron tayong live na ginawa last night, day 4 yon. So, pwede nyo panoorin sa live tab lang ng ating YouTube channel. And ito yung pinaka-structure. On my end, pinaka-hypothesis ko. If ever man na meron pang mga updates or price action happens in the next coming days or in the future, is that ito yung isa sa mga structure plans as a basis guys, na mahirap mag-travel kapag wala kang itinerary. So this is part of something like a guide lang, no, on my end. So yun, hope you get some ideas dito guys sa video natin, and if you find this interesting, please subscribe, like this video guys. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.